Naga City. Ang Naga City ay kilalang Heart of Bicol dahil sentro ito ng komersyo, kultura, kalakalan at relihiyon ng Bicol Region. Ang Naga City ay itinatag noong 1575 ng isang Spanish Governor General na si Francisco de Sandre. Hinango ang pangalan ng syudad sa puno ng Nara na sagana sa syudad ng Naga, at ito ay sentro ng kalakalan ng mga kahoy na kopa at mangkok. Dito makikita ang Universidad de Santa Isabel, ang Holy Rosary Seminary, Ateneo de Naga University, Our Lady of Peña Francia, at iba pang mga magagandang kathedral, monasteryo at mga tanawin. Isang magandang araw ulit sa inyo mga kaibigan. Ito po ulit si Catherine de la Cruz sa ating channel na Cat Stories and Advices. Paalala lang po na ang ating video na matutunghayan ngayon ay may audience discretion at sana patnubayan ninyo ang inyong mga anak sa panonood. Ang storya po natin ngayon ay naganap sa Liboton, Naga City. Hustisya ang sigaw ng mga kaanak, nagmamahal at mga nakakakilala kay Rosel Bandojo, 17 years old, isang senior high school student sa Camarines Sur National High School sa Liboton, Naga City. Si Rosel ay pinanganak noong Setyembre 4, 2005. Noong July 22, taong kasalukuyan, bandang alas 8:40 ng gabi, ay nahagip ng CCTV sa crossing Peña Florida, MT Villanueva Avenue na dumadaan si Rosel papuntang convenience store. At nahagip din siya na pabalik papunta sa Acacia Street. Ngunit hindi na siya nakauwi mula ng gabing yun. Ano kaya ang nangyari kay Rosel? At saan kaya siya pumunta pagkatapos niyang makabili sa convenience store? Meron kayang mga salarin sa kanyang pagkawala? Kinabukasan, agad na nag-report sa barangay ang pamilya ni Rosel at umaksyon naman ang mga tauhan. Ngunit, hindi rin nakita kung saan naroroon ang minor de edad na dalaga. Pag-aralan natin ang kalye na uuwian ni Rosel Bandojo ng gabi ng kanyang pagkawala, upang masabi ko sa inyo kung bakit ba ito delikado. Kapag umaga, ito ang itsura ng kalye na tinatahak ni Rosel papauwi sa kanila. Kapag gabi, ito ay napakadilim. Makikita mo talagang maraming mga puno at para mga abandonado. Kung kaya naman, delikado talagang maglakad kung ikaw ay nag-iisa dito. Bandang alas 3 ng hapon, July 28, 2023, isang nagmamalasakit na pedicab driver ang nag-report sa mga kapulisan sa Police Station 3 sa Naga dahil sa masangsang na amoy na kanyang naaamoy sa isang bakanting lote. Agad na pinuntahan ng mga kawani ng kapulisan ang bakanting lote at tumumbat sa kanila ang kagimbal-gimbal na sitwasyon ng isang bangkay ng dalaga. Ito ay naaagnas na, halos hindi na makilala ang pagkatao ng bangkay at natatabunan ng tarpaulin at ng mga basura ng dahon. Nakita rin sa crime scene ang mga damit, ang t-shirt, ang jogging pants, ang pang-ibabang underwear, pati ang plastic bag na dala ni Rosel nung gabing pumunta siya sa convenience store. At kinabukasan nga, isang nakapanlulumong konfirmasyon galing sa pamilya na ito nga ay si Rosel Bandojo. Ang halos isang linggong pinaghahanap na si Rosel, ang pinakamamahan nilang si Rosel ay wala na. Dahil dito, agad na nabuo ang Task Force Bandojo group na pinangungunahan ni retired Police General ni Mr. Omar Benafe
at sa pakikipagtulungan ng National Bureau of Investigation o NBI. Umabot sa 300,000 pesos ang nalikom ng Naga City bilang pabuya sa sinumang makapagtuturo o makapagbibigay ng impormasyon para sa agarang ikadarikip ng sospetsado. Humingi rin ng tulong ang pamilya kay Senator Raffy Tulfo at mabilis namang tumugon si Senator Raffy Tulfo at nagbigay ng kalahating milyon bilang pabuya. Nang dahil dito at sa pagsisikap ng Naga City at ang NBI ay may lumutang na mga witness na nagtuturo kay Buboy at kay Enzo bilang mga persons of interest. Si alias Buboy ay naging sospetsado dahil sa nakitang t-shirt na pagmamay-ari niya sa crime scene. Samantalang lubos ang pagdadalamhati ng mga pamilya at nagmamahal kay Rosel. Si Rosel ay inihatid sa kanyang huling hantungan noong August 3, 2023 sa Santo Niño Memorial Park. Ayon sa investigasyon, tumanggi itong alias Buboy at wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Rosel. At daglian din namang napatunayan na nagsasabi ng totoo si alias Buboy. Isa pang ginang ang lumitaw na siya ang nagmamay-ari ng bag na kinuha ni alias Enzo o si Lorenzo Purisima, 22 anyos, at ang bag na ito ay nasa crime scene at isa pang caretaker malapit sa lugar ang nakapagsabi na si alias Enzo lamang ay mayroong susi doon sa bakanting lote at naninirahan siya malapit sa bahay ng biktima. Agad na dinakip itong alias Enzo at sinampahan ng kasong robbery with homicide. Lumabas sa investigasyon na mag-isang ginawa ni alias Enzo ang krimen. Maaaring hinablot niya bigla ang dalaga habang ito ay papauwi galing sa pagbili sa convenience store. Napag-alamang siya ay isang tambay sa bakanting lote at umi-extra minsan bilang construction worker. Si Enzo Purisima ay nakakulong ngayon at naghihintay na lang ng formal na pagdinig ng kanyang kaso. Nakakalungkot lang na kung kailan ay may nangyaring ganitong krimen saka pa pinailawan ng mga kalye. Samantalang ang alkalde ng syudad ay nagpatupad ng curfew mula 10 PM hanggang 4 AM ng umaga para sa mga minor de edad mula 17 years old pababa. Ang reward money na galing kay Senator Raffy Tulfo ay ibinigay sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation dahil sa kanilang pagsisikap na masolve ang kaso. Nakamit rin sa wakas ni Rosel ang hustisya. Kaawa-awang dalaga. Ang bata-bata pa niya para mawala sa mundo. Pwede pa sana niyang iahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Muli sana itong maging babala sa mga kabataan, sa mga kababaihan ng mga minor de edad na huwag basta-bastang gumala sa gabi nang walang kasama. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga videos. Please paki-like naman po at paki-subscribe, paki-share ng aking mga videos. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta ng channel na ito. Nawa ay meron kayong natutunan sa aking mga kwento. Hanggang sa susunod na aking video, marami pong salamat.